Sama-sama Taeyong Max Yuri. Button. Problemado, puso'y lito. Pagsubok di lagi matapos ito. Walang direksyon, walang liwanag. Pangarap tila di naaangat. Ngunit may tugon, may kasagutan. The Blind Unity Nightlife Devotion, ang iyong sandigan. Webes ng gabi, 8 hanggang 9:30, Diyos ay naririnig. Puso'y mapayapa lagi. Salita, nagbigay ng pag-asa. Ating problema, ngayon'y di na nag-iisa. Sa bawat pag-attend, biyaya'y umaapaw. Dating madilim na buhay, ngayon'y kumikinang, ngunit may tugon, may kasagutan. The Blind Unity Nightlife Devotion, ang iyong sandigan. Webes ng gabi, 8 hanggang 9:30, Diyos ay naririnig. Puso'y mapayapa lagi. Ngunit may tugon, may kasagutan. The Blind Unity Nightlife Devotion, ang iyong sandigan. Webes ng gabi, 8 hanggang 9:30, Diyos ay naririnig. Puso'y mapayapa lagi. Mula sa kawalan, tungo sa kaganapan. Diyos ang gumabay sa iyong kahirapan. Sa bawat pakikinig, bawat dasal, buhay mo'y nagbago. Walang kapantay, ngunit may tugon, may kasagutan. The Blind Unity Nightlife Devotion, ang iyong pag-asa. Diyos ang nagbigay ng bagong simula. Hanggang 9:30, Huwebes ng gabi, doon mo makikita ang pagbabago lagi. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Pasensya na po at talaga namang sinusubok ako ng tadhana. Ang tagal-tagal ko makapasok. Oh my God! Welcome to our live, The Blind Unity Nightlife Devotion, Episode 9. Yan, papasok tayo sa aking, kabilang, kumbaga, sa Facebook page. Kung saan nandoon ang aking partner na si Pastora Faith Eunice Robante. Okay, just stand by. Yan, mag-8 o'clock na pala ng gabi. Okay, wait lang po. Pasok tayo dito. Standby mga ka-inspire, paki-like ang ating live stream at paki-share upang marami po tayong mga kapatid ng sapat na nampalataya na makakarinig ng salita ng Diyos. Overview button. Back button. Overview button. Customize seat and tabs button. Customize StreamYard logo link visited. Skip the content button. Something went wrong. Heading 3. By watching now. 1 likes. Please let us skip this. Try again button. Space. Try again button. Open the home page button. Web view.
6 watching now. 1 like. 6 watching now. 1 like. Logo link. Skip the consent button. Let's set up your studio. Then entering the studio will automatically start the broadcast. The Blind Unity official. Mic is working. Mute microphone but stop cam. Mic and camera settings. Display name. The Blind Unity official. Enter studio button. Customize and control. StreamYard logo link visited. Go live button. More button. One guest button. Cam button. More button. Go live button. For watching now. 1 likes. For watching more button. 1 likes. Go live button. Space. 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 Go live more but 1 guest button. Cam button. Ako, Hello, partner. Magandang gabi. di pa tayo nag-live sa kabila. Kasi wala pa naman lahat dito eh. Sayang naman na ano. Oo, naka-live na sa YouTube. Alam mo bang tagal kong nakapasok. Grabe. Nag-live pa na ba sa YouTube? Mag-live ka na. Kasi late na ako Wala pa nakapasok. kasi sila eh. Late na ako nakapasok kasi. Okay lang yan. Teka lang, magpapatay ako ng camera. Hindi ako nagpalit ng kon ngayon. Kaya papatay na lang ako ng camera. Sige lang. Alam mo, Wala lang tayo ng cam para sa mga nandiyan dyan sa ating The Blind Unity Official. hello po sa lahat ng nasa YouTube. Kumusta? Hello! Hindi malago. Ay, malago. Hindi mo malayo mic ko, partner. Masyado akong lumayo eh. Ha? Sakto lang. Sakto lang. Okay. Sige, magla-live na tayo sa FB. 1, 2, 3. Mag-off nga muna tayo ng mic dito. Hindi mahanap ni Chairman yung link mo sa TeamTalk sa admin. Natabon-tabunan na. Hello po, magandang gabi sa lahat ng mga nasa Facebook. Hello, yung mga nasa Facebook Live. Magandang gabi sa inyong lahat. At magandang gabi sa lahat Sa bawat isa. sa YouTube. I-share nyo lang po ang ating live para sa mga kasama ninyo, sa mga group chats, sa mga kung saan man kayo naroroon. Tama. Ano yan? Parang may nagmi-meeting dyan sa inyo Wala. Kaya lang, ito lang kasi ang aking available space. Kaya sa ngayon ay nandito tayo sa Kumusta ang maghapon, partner? As usual, pagod. Pero, ano pa rin, may energy pa rin nakasave para dito sa devotion. Yun ang the best. Yan. I-share natin tong mga live natin sa mga GC. Sige lang. Naririnig mo ba po yung tugtog? Narinig mo? Wala, partner. Wala ditong naririnig sa... Okay. Sige lang. Nagpatugtog lang ako sa YouTube, ha? Di mo naman pala narinig dyan?
Pero ako, naririnig dyan sa Facebook kaya. Narinig ko rito sa ano, sa TikTok. Ah, okay. Hindi mo na i-immortal natin. Sumama sa Facebook ko. Pagpasensyanin mo na, hindi ko muna ako makikita sa camera. Kasi medyo inayos din dito. So, wala pa yung iba, no? Pero may mga hindi siguro attend si Stanley. Kamusta kaya ang ating mga tagapanood, tagapakinig? Okay, mega love shout out sa ating mga nandiyan na mga kapatid sa YouTube man o sa Facebook Live. Ikaw naman partner, kamusta ang iyong maghapon? Ito, Mark, masaya. Successful ang lahat. Sa biyaya ng Panginoon, kahit na syempre Yun, mabuti naman at ikaw ay masaya. Ayun, so sino-sino na ang mga nandiyan dyan sa Team Talk? So ngayon, partner, ay wala pa. As in, wala pa talaga? Yes. Hala. Wala pa sila ngayon dito. Kaya mo bang i-send yung yung link mo ulit sa admin while while waiting the others? Baka kasi natabunan, no? Kasi nasanay ka doon umising na. Natabon-tabunan yan sa ano. Sandali lang, ha? Zero watching now. One likes. Zero watching now. One likes. Opo, sa mga nanonood sa atin. Watching now. One likes. Two watching now. O kasi may mga nanonood na rito sa sa ating channel ng The Blind Unity. Antay tayo ng mga 5 minutes. Na-receive mo na yung sinend ko na yun sa iyo, yung introduction. Opo, na, nasa atin na lahat. Ayan, very good. Very good. Mega love shout out sa mga nandiyan dyan sa YouTube channel ng The Blind Unity and of course sa ating Facebook Live. Just stand by at Wala ako ng area. okay. Ilang minuto na laang at tayo ay mag-uumpisa na sa ating night live devotion. Late nga tayo pero okay lang yan. Dahil yung mga iba wala pa rin naman. Pause. List. One watching now. One likes. One watching now. One likes. Zero watching now. One likes. One watching now. One likes. Two watching now. One likes. Two watching now. One likes.
Share ko lang ulit yung live ko sa mga group. Okay. Nandito sa ating Facebook live. Hindi pa simula na natin mag-live. Salamat po sa isang nanonood yun. Yes, at sa mga may mga prayer request po, feel free to comment dyan sa ating comment section, sa ating mga chat box ng YouTube ng The Blind Unity, and sa ating Facebook Live, sa ating Facebook page ng The Blind Unity. Naka-open yung link na yan. Diretso na ba yan sila, partner? Pag nakapasok, wala nang i-enter? Opo, diretso na po yan. Natatawa ako sa sarili ko kasi para ako nakadextrose. Ang dami nakakabit na wire sa akin. Nako. Ano daw yun? Oh, ang dami nakakabit. May isang headset, may headset din sa sound card. Kasi itong lapel na para ako nakadextrose na. Nakaswero. Pero napakahalaga naman yan, partner, kasi syempre kapag ikaw naman mayroong mga inaayos, ay talagang mahalaga yan. Yes, tama ka dyan. Ito ay mahalaga na importante pa. Wala na po, diretso na po yan. Basta ang kwan lang po dyan, kasi kapag sa messenger kayo pumasok, tatanungin naman kayo kung gusto nyo i-leave yung app ng messenger. I-ano ko muna siya, ipasok ko muna siya kung makapasok. Lang. Magpapatagtag lang tayo muna.
sa biyaya ng Diyos ay wakas. One watching now, one likes. One watching now, one likes. Partner, iba yung sinasabi ng kanyang messenger. Radio hosting services. Free hosting services. Limited now, one likes. Zero watching now, one likes. Free hosting, state hosting, radio hosting services. Iba. Hindi siya makakapasok. One watching now, one likes. Ang sangkikan sa bawat kahinaan. Zero watching now, one likes. Sa presensya ng Diyos ay mag-ibig. Sa awit One watching now, one likes. sa pagkakaisa, biyaya ng Diyos ay Zero watching now, one likes. One watching now, one likes. One watching now, one likes. sa kalungkutan, sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang pag-ibig. Ayaw makapasok. Sa Diyos tayo Zero watching now, one likes. Zero watching now, one likes. sa presensya ng Diyos. Raise home system UI plugin. OK button. Use. Music volume 70p, 80, 86, 90p, 100. The Blind Unity Night Live Devotion, Episode 9. Logo graphic. All up 40. 25. 10. Slider 14. Muli, magandang gabi. Hello, partner. Hello din sa lahat ng mga kasama natin sa ating Facebook Live. Yes. Good evening. Dito, Hindi po talaga makakapasok si chairman. Iba yung sinasabi kasi. andyan na po yung link sa group chat. Pinasok ko, iba yung sinasabi, ayaw makapasok. Ano sabi niya? Naka-enter naman ako kanina. Ewan ko, mga iba, sabi niya, Ekwan. Yon yung Ay, link. may pumasok naman. Bakit hindi makapasok si chairman? Pinasok ko naman yung link na, sinend mo. May naka-enter Patry. Ha? Partner, hindi mo daw siya maririnig, nakapasok na daw siya. Nandito. Narinig. Pero, nakamute ka. Nakamute ka lang, kuya. Oo, nakamute lang na. Ayan, narinig na ako. Ay, nako, narinig na. Gracias. Ayan. Yeah, narinig na siya. Magandang gabi sa inyong dalawa.
Gandang gabi, kuya. Akala ko, hindi ka mapasok yung una mong isinend. Ngayon, ituloy ko yung isinend mo ngayon, doon ako nakapasok. Ay, kasi po yung naunang kon, parang makakon yata yun. Ano ba nangyari doon? Ano Oh, yan, siya? okay na. Umano sa Facebook, parang kumunek. Start na tayo. Sige po. Simulan na po tayo. Pero play muna natin yung intro, partner. Sige. Ako daw kuno ang presider eh. Di na sila nagsawa sa akin. Yeah. Sige. Play ko muna intro natin. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Devotion. Kailangan mo ba ng gabay? Kailangan mo ba ng kapayapaan? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Ang The Blind Unity Night Live Devotion, ang iyong santuaryo sa gabi. Tuwing Huwebes, kung saan mapapakinggan ang banal na mga salita ng Diyos. Nagbibigay liwanag at pag-asa. Kung ikaw ay dati nang kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa at maranasan ang presensya ng Diyos. Kasama si Pastora Faith Eunice Robante. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi hanggang 9:30. Live na mapapakinggan sa aming The Blind Unity Team Talk server at mapapanood sa aming YouTube channel, The Blind Unity Official. Masubaybayan niyo rin po ito sa aming Facebook page. Upang lagi kayong updated sa amin at lagi tayong connected, paki-subscribe lamang ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming The Blind Unity FB page. Paki-like and share ang aming mga videos upang marami pa tayong ma-inspired at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sabay tayong magnilay at sabay tayong matuto. Maglaan ng oras sa Panginoon habang mayroon ka pang panahon. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Devotion. Magandang gabi sa ating lahat sa ating YouTube channel ng The Blind Unity Official at sa ating Facebook Live ng ating The Blind Unity FB page. Una sa lahat, maraming salamat po at tayo ay nabigyan na ulit ng
pagkakataon upang magkakasama-sama na naman po tayo sa ating episode ng Night Live Devotion. Episode 9. Ayun. So, bago po tayo magpatuloy, atin mo nang pakinggan ang isang panalangin na nagmumula sa ating kapatid at kasamahan na si Kapatid Jigs Martinez. Partner? StreamYard logo link. Wala yata si Brother Jigs, partner. Okay, so ayan. Okay, so wala si Brad Jigs. So ating tawagin ang ating chairman para po siya ang manalangin sa gabing ito bago po tayo patuloy sa ating Night Live Devotion. YouTube 2030. Sige po, tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, mapagpala naming Ama, sa mga sandali pong ito, kami po ay lumalapit sa iyong banal na harapan. Ipinagkakatiwala sa iyo ang oras na to, na oras ng iyong gawain, ang devotion. Panginoon, hihingi namin na ikaw ang makapangyarihang gumabay sa bawat maging sa mga kapatid namin na kung nasila. Ikaw po magpala sa kanila. Ang mga salita ng Diyos na dadalhin ng aming Pastor Eunice ay maging pagpapala sa kanilang lahat. Sa aming lahat, Panginoon. Huwag lamang itong maging titik sa amin, kundi ito ay may pumuhay namin at matanim sa aming mga puso. At yun din sa aming presider, Panginoon, ikaw ang makapangyarihang manguna sa Kanya. Ganon din po sa mga mapapakinggan naming awitin, maging pagpapala po sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat po. Sa iyo kami nagtitiwala at umaasa na ikaw ang gagawin ng makapangyarihan. Sa pangalan ng iyong anak ko, si Kristo Jesus. Amen. Okay, maraming salamat, Chairman, sa iyong panalangin. Ayun, tayo po'y magpatuloy sa ating Night Live Devotion. Pakinggan po natin ang isang makalangit na awitin mula sa ating kapatid na si kapatid na Dia. So blessed, my Lord, I can see you in all the
I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Okay, maraming salamat po sa napakagandang awitin na hinatid sa atin ng ating kapatid sa Panginoon. Ano? At ayun po, tayo po ay magpatuloy na po sa ating night live devotion. At atin pong tinatawagan ng hinirang ng Diyos na walang iba kundi ang aking partner si Pastora Faith Eunice Rubante upang ihatid sa atin ang banal na salita ng Diyos. Muli po, isang magandang gabi sa bawat isa sa atin. At pinupuri natin ang Panginoon sa pribileyo na muling naipagkaloob sa atin upang makapagsama-sama sa oras na ito at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. At ngayon nga po ay ikalawang Webes na sa buwan ng Mayo, May 8, 2025, ang ating ikalawang devotion ngayong buwan. At maraming salamat po sa bawat isa na patuloy nating nakakasama at nagiging kabahagi sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Samahan niyo po akong basahin ang banal na kasulatan at ito po ay matatagpuan sa Aklat ng Marcos, Kabanata 7, talata 14 hanggang 15 at 20 hanggang 23. Mark chapter 7 verses 14 to 15 and then 20 to 23. Ganito po ang ating mababasa.
pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Magkinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya." Sa verses 20 to 23, ganito po ang sinasabi. Nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nabubudyok sa kanya upang pumatay. Upang mga alam niya, pumatay, makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siya nagpaparumi sa kanya. Tayo pong lahat ay napagpala sa pagkamasa ng banal na kasulatan na ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa pagkakataong pinagkaloob mo upang kami pang sumandaling huminto at pakinggan ang iyong mga salita. Sa aming pagbubulay sa gabi ito, pangunahan mo kami at ang mensahe na nais mong ituro sa amin, magsilbing panglaw para sa amin upang makalakad kami ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mga nagpaparumi sa tao sa mata ng Diyos. Tayo, mula nang tayo ay makakilala sa Panginoon, kinilala natin ang naging paglilinis ng Diyos. Tinanggap natin na tayo ay tinatawad na mula sa pagkakasala, kaya nga tayo ay makakalakad na sa isang bagong buhay dahil nalinis na tayo mula sa mga bagay na nagpaparami sa atin, ang kasalanan. Subalit, sa ating pamumuhay sa mundong ito, dahil tayo ay naririto pa, maraming bagay ang maaaring maging dahilan bakit tayo magiging marumi sa harapan ng Diyos. Bagamat alam natin na tayo ay malinis na. Alam natin na tayo ay pinatawad na. Pero may mga bagay pa rin na nagagawa tayo na nagiging dahilan kung bakit yung malinis na buhay na dapat sana ay nakikita sa atin ay hindi makita-kita dahil sa mga bagay na ito. Balikan natin ang ilang kasaysayan sa teksto na ating binasa. Ang mga talatang ito ay bahagi nung naging pagtuturo ng Panginoon sa mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan o mga eskriba sa ibang salin ng Biblia. Sapagkat nakita nila na yung mga alagad ng Panginoon ay kumakain na hindi sila naguhugas ng kamay. Sa mga Hudyo kasi, napakahalaga ng ritual ng paghuhugas ng kamay. Dahil ang paghuhugas ng kamay noong panahon yun ay hindi lang para sa physical na kalinisan o hindi higit sa lahat yung sa spiritual din na buhay nila. Kaya para sa kanila, ang pagkain na hindi ka nakapaghugas ng kamay ay isang kasalanan. Kaya ang sabi nila sa Panginoon, bakit ang mga alagad mo kumakain ng hindi naghuhugas ng kamay? Ayon doon sa minanang turo. At dito ay sinabi ng Panginoon sa kanila na yung mga ginagawa nilang paglabag sa kautusan ng Diyos, masunod lang yung mga turo na kanilang minana. Dito ay makikita natin na talagang mahigpit nilang sinusunod ang mga utos ng Diyos. Subalit, may mga bagay silang inaalis bilang kapalit ng kanilang pagsunod para lang sabihin na talagang sumusunod sila pero totoo hindi. Katulad ng paggalang sa kanilang mga magulang, pagsunod ng tapat sa Diyos, lahat ito nakalimutan nila.
Kaya sa verses 14 at 15 at maging sa verse 20 ay sinabi ng Panginoon kung ano ang nagpaparumi sa tao. At ito, yung mga bagay na lumalabas sa bibig. Dito binigyan din ng Panginoon na hindi yung pumapasok ang nagpaparumi, hindi kung ano ang lumalabas sa bibig. Kasi yung pumapasok sa loob, inilalabas mo rin yun. Subalit ang lumalabas sa bibig ng tao, yun ang nagpaparumi sa kanya. Kung titignan ay puso ang ginamit na parang figurative dito. Sa Biblia kasi ang puso ay hindi lang physical, yung tumitibok, hindi yung mismong pagkatao ng isang tao. Kaya sabi niya, ang lumalabas mula sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya. At tatlong bagay ang makikita natin na mainly, though lahat ito, yung pangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay, pandaraya, lahat ito ay nagpaparumi sa tao. Dahil ginagawa natin ito para makuha ang ating kagustuhan. Pero meron lang, may tatlong pangunahing bagay na makikita natin dito. Kung ano ang sinasabi niya na nagpaparumi sa atin. Una, isa sa nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos ay ang paninirang puri. Akala natin kung minsan yung sinasabi natin laban sa iba para lang makuha yung gusto natin, ma-promote tayo, magkaroon tayo ng mataas na grade, tayo ang mas i-appreciate. Ang akala natin kung minsan ay paraan na yun para tayo ay tumaas. Pero makikita natin na hindi pala, at sa halip ay ito ang isang nagpaparumi sa atin sa Panginoon Diyos. Kaya sa verse 22, ang sabi niya, paninirang puri, isa sa mga nagpaparumi sa tao. Dahil sa loob, sabi niya, sa puso ng tao nang gagaling lahat ng kasalanan na nagpaparumi sa atin. At isa na dito, yung paninirang puri. Sa panahon natin ngayon, madali ang sirain ng iba. Makaakyat ka lang sa gusto mong akyatan. Gusto mo lang na ma-promote, gusto mo lang na maging mataas ang grade, gusto mo lang na ikaw yung mas pinapalakpakan. Most of the time, sinisiraan natin ng iba. Pero sinasabi ngayon sa atin na kung ganito ang ating ginagawa, yung buhay na dapat sana ay malinis na nakikita, nadudumihan dahil sa paninirang puri. At marami sa atin marahil nakaranas na siraan ng puri, siraan yung kanilang karangalan, siraan yung reputasyon nila, siraan sila sa harap ng lahat. Pero sinasabi na, hindi tayo dapat dito na gumanti. Kasi ito ang nagpaparumi. Pagka siniraan mo ang iba, dahil siniraan ka rin nila, wala kang pinagkaiba sa gumawa noon. Wala tayong pinagkaiba. Kasi ginawa rin natin yung ginagawa nila. At nakalulungkot na isipin, kahit tayo ng mga Kristiyano na nagsasabing religyoso, tayo ang kuminsan nahuhulog sa bagay na ito. Paninirang puri. Sabi nga sa Biblia, kung ano ang ginawa mo sa iba, maaaring hindi nang gawin sa iyo, gawin ng panukat na ginamit mo, maaaring ganun din ang gawin sa iyo. Sa araw na humarap na tayong lahat sa Panginoon. Kaya kumusta ang buhay natin ngayon? Tayo ba ay nagiging instrumento ng paninirang puri? O tayo ay nagiging instrumento para umangat ang iba? Tandaan natin, hindi dapat tayo ang sumira sa iba. Tayo dapat ang mag-angat sa kanila. Kahit na alam natin na hindi nila deserve yun kaya sa mga ginagawa nila. Pero dapat makita ito sa atin. Yung ikalawa na sinasabi sa atin ay yung pagkainggit.
Lagi sinasabi, may dalawang klase raw ng inggit. Ang mabuti at masamang inggit. Kung sabihin mo na nainggit ako kasi ikaw nga, maayos na ang buhay, samantala ako ay hindi. Maaring maging motivation yon sa iyo para magsikap pa. Pero kung yung pagkainggit mo ay, umangat ka, gagawin ko ang lahat para masira ka. Kasi nakakainggit eh. Ikaw umangat, ako wala. Hindi rin ito maganda. Sabi nila, ang inggit, wala itong magandang naidudulot sa ating buhay. Kaya nga isa sa sinasabi na nagpaparami sa atin ay ang pagkainggit. Kaya kung nakakaramdam ka ng inggit sa iyong kapwa, tignan-tignan mo din. Kaya sabi niya, ang nanggagaling sa loob, ang nagpaparami sa tao. Kung naiinggit ka at magiging motivasyon yon para gumawa ka ng hindi maganda sa iba, ngayon pa lang, tignan na natin. Kasi sabi nga natin kanina, nalinis na tayo. Kaya sana hindi dapat mapasukan ng anumang maruming bagay ang ating buhay. Pero dahil tayo ay tao, normal na tayong naiinggit. Normal na kung minsan nakakaramdam tayo ng awa sa ating sarili. Buti pa sila. Nagawa na nila yan. Nantala ko, wala na, hindi na ako aangat. Pero dapat maalis ang pagkainggit sa ating buhay. Kung gusto natin na umangat, magtrabaho, magsikap, magtiyaga. Kasi lahat naman yan nakukuha sa pagtitiyaga. Ang ikatlo, pandaraya. Maraming klase ng pandaraya. Pwedeng pandaraya sa pera, pandaraya sa oras, pandaraya sa paggawa. Kung merong isang ginawang artikulo at kinuha mo yun at hindi mo sinabi kung sino nagmamayari, pandaraya. Kahit saan, mula noon hanggang ngayon, ang pandaraya ay isang laganap na kasalanan ginagawa ng Kristiyano man o hindi. Kasi, bakit sinabi kong Kristiyano man? Kasi, kung minsan, nagiging tukso para sa ating namandaya. Paano yon? Alam natin na ang linggo nailaan sa pagsamba. Pero kung minsan, dahil may mga mas mahalagang bagay na gagawin tayo sa araw na yun, na ipagpapalit natin yun. Alam natin na ang devotion ay isang mahalagang bagay dahil buhay natin to. Pero kung minsan, dahil napapagod na tayo, tutulungan mo na lang ang personal mong devotion. O kaya ang online devotion na pinanonood mo. Pandaraya yon. May pera, pero dahil hindi mo ginastos sa tama, dahil ang iniisip mo, baka wala ka nang maging pera bukas, kaya sasabihin mo, ay ganito lang po yung presyo na nabili ko, ganito lang po yung equipment na nabili ng kumpanya, kahit na hindi naman pala ganun, pandaraya. Kaya nga napakaraming klase ng pandaraya. Sinasabi nga, dito ang isang nagpaparami sa tao. Sabi niya, ang lahat ng ito nanggagaling sa puso ng tao at siya nagpaparami sa kanya. Anong pinaalala sa atin ng lahat ng ito? Sinasabi sa atin na kahit gaano tayo kareliyoso, kahit gaano natin sinusunod ang mga tradisyon, ang pananampalataya na itinuro sa atin, pero kung meron pa tayo ng mga binabanggit na ito, pandaraya, panirang puri, pagkainggit, pakikiapid, pangalunya, at iba pa, wala rin halaga yung pananampalatayang ito. Hindi masamang sumunod sa mga minanang katuruan. Kasi yan naman ay talagang
na ipamana at dapat na sundin, lalo na kung ito naman ay sa ikabubuti ng pananampalataya. Subalit, kung naipagpapalit naman natin ng mga mahalagang bagay, hindi rin natin naipapahayag ang ating pananampalataya. Tandaan natin na tayong malinis na, tayo pinatawad na. Kaya sana, pagsikapan din natin gawin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Malinis na tayo ngayon, sana huwag na natin pang balikan ang dati nating buhay. Sikapin natin. Kahit na sinasabi natin na napakahirap dahil nga tayo ay maraming kasalanan, nandito pa rin tayo sa mundong ito. Pero hindi natin maaaring gawing hadlang ang lahat ng ito para hindi umayos. Araw-araw, pagkakataon tayo. Sana, maging malinis tayo sa harapan ng Diyos. Linisin natin ang ating puso't buhay at yung pananampalatayang ito, makikita at makakayan sa bawat isa. Ito po ang salita ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ang siyang maranasan natin sa bawat araw. Amen. Okay, purihin po ang buhay ni Pastora Faith. At bago po tayo magpatuloy sa ating reflection, at kung mayroon mang mga reflections din dito sa ating chat box, makinig muna po tayo ng isang makalangit na awitin. Back to you, partner. Buhay mong taglay, sa Kanya mo lang ialay, pagkat Siya ang nagbibigay sa'yo ng tagumpay. Ano ang gagawin? Utos Niya ba ay susundin? O iyong tatahakin? Landas na kay dilim. Ikaw ba ay handa na sa panahong itinakda ng pagbabalik niya? Ikaw ba'y makakasama sa bayang inihanda sa atin ng Diyos Ama? Ikaw ba'y makakasama? Ang araw ng wakas ay malapit na. Mga hula sa Biblia ay ating makikita. Sa Kanyang pagbabalik, ako'y nangangamba na baka maiwan ka at hindi ka makasama. Ikaw ba ay handa na sa panahong itinakda ng pagbabalik niya? Ikaw ba'y makakasama sa bayang inihanda sa atin ng Diyos Ama? Ikaw ba'y makakasama sa Kanyang pagbabalik? Ako'y nananabik, ating makakamtan ang buhay na walang hanggan.
ba? Ikaw ba'y handa na sa panahong itinakda ng pagbabalik niya? Ikaw ba, ikaw ba, ikaw ba'y makakasama sa bayang inihanda sa atin ng Diyos Ama? Ikaw ba, ikaw ba'y makakasama? Ikaw ba, ikaw ba'y makakasama? Ikaw ba, ikaw ba'y makakasama? Maraming salamat po sa napakagandang makalangit na awitin na hatid sa atin ng ating kapatid. Ayun. So, bago po tayo magpatuloy sa ating mga reflections, kung mayroon man mga nais i-share ang ating mga kapatiran, mega love shoutout muna kay Joy Panagutan at kay Admin Vincent. Ayan, nandito sila sa chat box sa comment section natin. Ayun. So, dadako na po tayo sa ating mga reflections, kung ano man yung natutunan natin, kung anong aral na ating natutuhan sa binasa ng ating pastora, banal na salita ng Diyos. Sino pong nais magbahagi? Hello? Sino pong nais magbahagi? Hello? Let's go ahead. Yes, go ahead. Okay. Naririnig. Yes, naririnig po kayo, Admin Ray. Malinaw kaya. Go ahead po, go ahead. Napakaganda. Sige. Napakaganda ng binasa ng ating Pastora Faith, Talagang masasabi ko na ang Panginoon ay talagang napakabuti, At gaya nga po sa sinabi, na tayong lahat ay malinis na, Tayo ay malinis na sa ating mga kalooban, Sa lahat tayo ay natubos sa ating mga kasalanan dahil sa kanyang pagpapakasakit, doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nararapat lamang na tayo ay gumawa ng mabuti, Lalo na po sa panahon ngayon, ng tayo ay namimili ng namumuno sa ating bansa. Tayo ay maging responsable, At wag po nating ipagbili ang ating karapatan, na mamili ng nararapat na itatayo sa mga pwesto nila sa ating pamahalaan. Lagi nating isaisip na sa Diyos tayo nagkakasala, kapag ng una sa ating buhay. Lagi ang Panginoon ang sentro ng lahat ng ating gagawin. At nawa ang bawat salita na ating napakinggan ngayon ay tumimo at manatili sa ating mga puso.
6 seconds. The Blind Unity Night Live logo. QR. Facebook. The Blind Unity official. Faith Eunice Rubante 08:13 p.m. A blessed evening to everyone. Thank you. Maraming salamat po kapatid na Ray Mendoza sa iyong binabahagi, no? Natutunan na salita o aral sa salita ng Diyos na binasa. Ayun. Si Chairman po, baka mayroon po siyang ibabahagi na reflection tungkol sa binasa na banal na salita. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Muli Gabi. ay talagang napakabuti ng Diyos sa kanyang mga salita na ating napakinggan. Tunay nga napakabuti niya. Kaya ang masabi ko lang po ay ang salita ng Diyos na ating napakinggan ay nawa ay ating ipamuhay at matanim sa ating mga puso. Sabi nga ay hindi lamang naging titik lang na ating narinig, kundi ito po ay manatili at makita sa ating mga buhay. Yan, mailagdag ko lang at tama yung sabi ni Brad Ray na kailangan tayo humingi din ng gabay sa Diyos sa pagpili ng ating mga pipiliing mamumuno sa ating bansa. Yan. Yan lang. At magandang gabi mong muli and God bless you. Ayun, maraming salamat Chairman sa iyong ibinabahagi na napakagandang aral na natutunan, no? Ayun, ako naman sa aking sariling reflection, ako ay natutuwa bagamat pagod dahil syempre ganun talaga sa physical na kahit day off sa trabaho, hindi naman na day off dito sa gawaing tahanan sa bahay. Ayun. So anyway, ang Panginoon naman ay hindi nagpapabaya at laging nagbibigay ng kalakasan at kalusugan ng ating pangangatawan sa ating katawang lupa. Yun na. Dito sa binasa ng ating pastora, napakaganda at talagang napakabuti ng Diyos dahil lagi niyang ipinapaalala sa atin na dapat ay tayo ang maging magandang halimbawa para sa ating kapwa, no? Para sa pamilya, para sa ating syempre sa ating mga kapatiran sa pananampalataya. Tunay nga na ang sinabi niya na ang pumapasok sa ating bibig, kaya nga ipinapasok natin dahil alam natin na yan ay malinis. Pero ang mga lumalabas sa ating bibig, yun ay mga marurumi, no, di ba? Pagkain man yan o lalo na sa salita, no? Kasi minsan dahil lalo na tayo galit, hindi natin alam kung nakakapagsabi tayo ng hindi maganda, no, para sa ating kapwa na nakakasakit. Kaya hindi minsan na napapansin natin na tayo ay nakakasakit na pala sa kanilang damdamin. Lalo na po kung ang ginawa natin ay kasi karamihan ang mga lumalabas ay hindi magandang salita, no? Hindi magagandang salita ang maibato sa ating kapwa dahil tayo'y galit, dahil tayo ay kumbaga naiinis, no? So kung ano-ano na lang mga lumalabas sa bibig natin, no? Hindi na nakokontrol. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, alam mo kung hanggang saan ang iyong galit. Kumbaga
alam mo may limitasyon ang iyong inis, ang iyong galit dahil ikaw ay isang anak ng Diyos. Mula sa kanyang pagtubos sa atin, kumbaga tinubos niya tayo sa ating pagkakasala, tayo ay malinis na mula sa ating mga nagagawa na hindi kaaya-aya, no, sa kanyang harapan. Pero dahil tayo ay tao lamang, hindi natin minsan naaalala na nakakasakit na pala tayo or nakakagawa na pala tayo ng labag sa kanyang kalooban. Kasi ang Diyos talagang kahit siya po ay mapagmahal, Diyos na mapangalaga, pero siya po ay marunong ding magalit, no? Sa mga tao na hindi marunong sumunod, yung mga tao na kahit alam ay ginagawa pa rin. Di ba po yung mga ganun na alam na pero ginagawa pa, no? Mas parang para sa akin napaka ng tao pagkaka ikaw ay nakakaalam na sa kanyang mga hindi niya gusto. Kahit parang mag-asawa, alam mo na hindi niya gusto tapos ginagawa mo. Parang syempre, 'di ba? Parang naman 'yun. Nakaka-offend sa kanya dahil ginawa mo, di niya nga gusto, ayaw nga niya, tapos ginawa mo. Dapat respeto, 'di ba po? Kapag may ayaw, wag gawin. Kapag may ayaw mo nang gawin sa sarili mo, wag mong gawin sa iba. 'Di ba? Nasa kanta din 'yun. Na kung ano ang di mo gusto, ay wag mong gawin sa iba. Kaya, kung anong ayaw ng Diyos, dapat yun din po ang susundin natin. Kasi ayaw nga niya, ba't naman natin gagawin? Pero dahil tayo ay tao, tayo ay isang makasalanan, kung tayo'y natitisod, syempre hingi tayo ng gabay sa Diyos. Hingi tayo ng patnubay sa Diyos. Hindi yung kapag galit ka na, pairalin mo sa sarili mo yung ganong galit, talagang manahan ang dyablo sa puso at isipan, no? So, nawawala si Kristo, nawawala si Lord doon sa isipan mo, sa puso mo, sa buhay mo dahil pinairal mo yung galit. Pero kung hihingi ka ng gabay sa Diyos, kapag ikay galit, aalis ka muna. Palupain mo muna, kumbaga wag mo munang harapin, no, ang tao na galit ka, kumbaga yung kinainisan mo. Kasi syempre kapag maharap mo yon at nainis ka, baka kung ano ang magawa mo na hindi mo naman sadya. At kung baga ay dahil galit ka, baka mas makagagawa ka pa ng mas mas malupit pa doon. So dapat palipasin muna natin, pahupain muna natin yung galit. Di ko man sinasabi na takasan or talikuran, whatsoever, but laylo, kumbaga. Tapos, habang nasa layluhan ka, kumbaga, habang nagpalipas ka ng ilang saglit, hingi ka rin sa Panginoon ng gabay. Kung ano ba ang gagawin mo, galit ka, baka makapaglabas ka ng mas masakit na salita or dahil sa sama ng loob mo, ganon. Kasi nga, mas marumi ang nakalabas sa ating bibig kaysa mga pumapasok. Ayun. So, bilang Kristiyano, dapat alam natin yon dahil marami tayong mga kapatiran na sad to say, hindi man sa marami pa rin ganon ngayon, no? Na mas talagang gusto ang pinipili yung maging ganon na parang nakakasakit sa kapwa, di ba? Yung mga ganyan, ayaw ng Panginoon yon. Dapat ang ipalaganap ay ang pagmamahal. Magmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bawat isa. Kasi yun ang kanyang utos, no? Una sa lahat, kumbaga, love God above all and love one another as you love yourself. Yun yung pinakaunang utos na ipinapatupad niya sa atin. Kaya lang, dahil sa tao tayo, mahirap magmahal lalo na sa mga kaahaway. Kaya yun ang ihingi natin sa Diyos ng gabay. Dahil kung walang gabay niya, wala tayong direksyon, wala tayong pagtatagumpay. At saka,
kung ano-ano na lang mga lumabas sa bibig natin dahil wala ang Diyos, no? Dapat lagi nating tawagin ang Diyos kapag tayo'y mahina na, kapag tayo'y medyo ang tawag dito, kumbaga sa Bisaya ay apiki. No? Kumbaga, anyway, di naman sa mahina lang natin, mahina tayo lang natin tawagin ng Diyos. Kumbaga, araw-araw, minuto o kung kaya sigo-segundo, dapat lagi tayong naka-communicate sa Panginoon. No? Kasi, batid niya naman yon kung ano ang sasabihin natin, di pa natin nababanggit, pero batid niya na kung ano ang nasa puso natin at sa isip natin. Kaya, ika nga ni Pastora, dalawang klase ang inggit. Yung inggit na ano ka, yung gusto mo siyang sirain, at yung inggit na naiinggit ka kasi maganda ang buhay niya, pero ayaw mo naman siyang sirain. Gusto mo lang siyang umangat. Yung ganon, parang, pero ang term no ay hindi naman sa naiinggit. Kumbaga parang naano lang siya ba? Ano bang tawag doon? Yun. Basta, yun na yun. Ang inggit ay dalawang klase nga no? Pero dito na tayo sa inggit na gusto natin siyang umangat. Kasi, at least dito, ay ang pagpapala naman ng Diyos, hindi natin alam na malay mo, balang araw, o kaya bukas, ikaw naman ang nasa kalagayan niya na, di ba, yung maaluan, maluwag ang pamumuhay, mga ganon. Basta mag-pray lang po tayo at sabayan ng sikap. Kasi, hindi naman sapat yung pangarap pag walang sikap, no? Kasi, mangarap ka, pero sabayan mo ng sikap upang magtagumpay ka. Dan, sabayan mo rin ng pray. Dahil sa nagsikap ka na, tapos may prayer pa, ay di, talagang hindi lang pagtatagumpay ang makakamit mo, kundi gabay at pagtatagumpay ng Diyos na ipagkakaloob sa'yo. So, huwag tayong malungkot kung ang buhay ni ganito ay maluwag, maaluwan, di tayo, magsikap tayo para makamit din natin yung ganong buhay. Hindi naman sa dahil nainggit tayo, gusto nating mamuhay ng ganon, kailangan siyang pababain dahil gusto natin na tayo lang ang tumaas at sila'y bumaba. Hindi po ganon, no? Dapat, talagang maano tayo sa kalooban ng Diyos. So, yun, dapat, lang tayo. Kumbaga, hintay natin kung ano ang ipagkaloob sa atin ng Panginoon. And then, sabayan natin ng dasal, sikap, sipag, at tiyaga. Ayun. So, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, nawa may maganda na naman kayong aral na natutunan dito sa bandal na salita na binasa ng ating Pastora Faith Eunice Robante. Maraming salamat po at ito lang po muna ang aking maibabahagi sa ngayon. Thank you so much and praise God. So, wala tayong reflection sa comment section. Wala na po bang magbabahagi? Nandyan sa Team Talk, wala na po ba? Okay, kung wala na po, dadako muna tayo sa mga prayer request kung ano man ang mga hiling natin. At ating ipag-pray ni Pastora Faith. So, pangunahan ko po sa prayer request, ako po ay may panalangin sa ating kapatid na Pastora Faith. Nawa ang aking lalamunan ay pagagalingin na ni Lord at alisin niya na po yung mga ano man ang mayroon dito, mga plema o ano man ang mga karamdaman na nararamdaman. Nawa pagalingin po ni Lord ang mga nararamdaman na ito. Naramdaman kong ito. At saka,
sa ating night live devotion. Nawa po malayo pa ang aabutin ng ating night live devotion ng The Blind Unity. Marami pa tayong mga kapatiran na makakarinig at makapanood at matuto, magnilay, magbulay sa mga banal na salita ng Diyos. Gayon din sa The Blind Unity na grupo, nawa po magkakaisa palagi at patuloy pong magkakaroon ng pagkaunawaan at syempre yung paglago ang lagi naming pinagdadasal. Nawa po ay ang The Blind Unity mas lumago pa at mas makakatulong din po sa mga marami na nangangailangan at karapat-dapat. Ganyan din po ang pamilya namin. Ipapanalangin ko po na magkaroon po ng kalusugan at kalakasan ng bawat isa, pagmamahal at yung magkaroon po ng sapat na financial para po sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ganyan din po ang nanay ko nasa Mindanao, nawa ay patnubayan palagi na Panginoon at ang kalusugan ng kanyang pangangatawan ay ibibigay po ng ating Panginoon at gayon sa mga kasama niya rin. At sa kapatid ko na nasa ibang bansa at manugang, nawa po ay lagi po silang pagkalooban ng kalakasan at abutin po ng mapagpalang kamay ni Lord ang kanilang pangangailangan. Yan lang po ang aking prayer request at maraming salamat po. Sino pa pong mayroong prayer request? Chairman ba? Si Chairman mayroong prayer request or si Brother Ray? $share referral link button. New live chat pin message. Pin by The Blind Unity Official. The Blind Unity. Remark Mendoza TV. Set I button. The Inspiring Lady Moss. Set I button. Remark Mendoza TV. Set I button. New live chat pin message. Action menu button. Chat options button. Creator tools button. Share button. Creator chat option action menu button. New live chat pin message. Remark Mendoza TV. The Inspiring Lady Moss. Set I button. The Inspiring Lady Moss. Hi Joy and Admin Benson exclamation mark button. Free watching now. 1 likes. Okay, sa mga nanonood natin, baka mayroon silang prayer request sa YouTube channel at Facebook Live. One watching now. 1 likes. One watching now. 1 likes. Okay, kung wala na pong prayer request po na papanalangin. So, tayo po ay makinig muna ng closing song at kasabay po nito ang pagpapanalangin sa mga prayer request na nabanggit. Partner, back to you. 0 watching now. 1 likes. 0 watching now. 1 likes. One watching now. 1 likes. One watching now. 1 likes. End button. 1 hour, 27 minutes. 1 watching now. 1 likes. 0 watching now. 1 likes. Mary Joy Claveria Panagaton. Mahina Angosis Night Faith button.
partner? Nasaan na siya? Na-play na natin lahat ng kanta, partner. Mayroon ka pa ba dyan? Well, wala na tayong mga kanta kasi na-play na natin lahat kanina. Okay, so pakipanalangin mo na lang po yung prayer request na nabanggit. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, we first and thank you. Salamat po sa napakayamang gabing ito. Salamat sa pagtatapos ng isang masayang araw na naging matagumpay dahil po sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nagpaalala sa amin na kami ay nalinis na. Kaya naman ang aming buhay, marapat na maging isang buhay na patotoo para sa bawat tao na aming nakakasama. Patawarin niyo po kami sa maraming pagkakataon sa aming buhay na kami ay naging instrumento ng paninirang puri, ng pagkaingit, at ng pandaraya. Bagamat sinasabi na may dalawang klase ng pagkaingit, ngunit alinman sa dalawang ito, dapat ay hindi na maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging ang mga kahilingan ng aming mga kapatid. Kung mayroon mang humihiling ng kagalingan sa karamdaman, dalangin po namin ay pagkaloob niyo sa kanila. Kung mayroon man pong humihiling ng financial na pangailangan, dalangin po namin na i-provide nyo ang pangailangan ng bawat isa. Ganyan din po, dinadalangin namin ang aming bansa na ngayon ay haharap sa isang malaking hamon, ang paparating na 2025 national election. Nawa ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa bayang ito. Ano man na nais mo, sino man na nais mo na maging pinuno muli, tulungan mo kami mamili. Nawa hindi lang ang mga ibinibigay ang siyang mahalaga, kung hindi paano nilang ibibigay ang kanilang sarili para sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang maghari sa buhay ng bawat isa at sa aming pagkapahinga, dinadalangin namin na makapagpahinga po kami lahat ng maayos. At bukas, taglay ang panibagong kalakasan, gigising kami ng may panibagong sigla dahil sa iyong biyaya. Maraming salamat, Diyos, at itinatalaga po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muling po magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat na kasama natin sa ating Facebook Live. Magandang gabi dito sa Pilipinas, pero magandang umaga po dyan sa Toronto, Canada, kay Madam Remedios Facun. Wow, magandang gabi sa iyo, Madam. Salamat sa pag-attend. Maraming salamat po sa pagdalo. Yes. At sa ating mga nakasama sa ating server, kay Kuya Roel, ang ating chairman, at kay Kuya Ray, ang ating Pangulo, ay maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdalo. Sa lahat ng mga tatalo pa, manonood, magbabahagi sa ating Facebook Live, ay magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa ngayon, nagpupuri tayo sa Panginoon, partner, sapagkat marami na ang ating kasama sa ating Facebook Live. Yes, thank you so much, Lord. Ayun, so napakagaling talaga ni Lord. Ano, kasi dahil di tayo pinabayaan at wag nating palampasin ang ating susunod na episode 10 ng ating Night Live Devotion next Thursday. Oo. Halos mabilis-bilis lang din ang panahon. Yes, at 2 buwan na pala tayo, no, partner? Tama ba? Sa ating Night Live Devotion. In nature. Yes. Yan, napakabuti ng Diyos. Talaga naman, di na tayo pinabayaan sa gawaing ito. Praise God. Yes. At salamat din sa mga patuloy na sumusuporta, sumusubaybay sa programa or sa gawaing ito.
Nawa hindi kayo magsawa mga kapatid, ano? Kasi the more na uma-attend kayo sa devotion na ito, the more din na ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Ayun. At syempre, pag-anyaya pa rin natin ang ating devotion. Ito po ay tuwing Huwebes, alas 8 hanggang 9:30. Pasensya na po. Yes. Medyo nalilate tayo. As much as possible, target natin dito talaga ay 1 oras lang. So pagsisikapan natin na sa mga susunod, 1 oras lang ating Pasensya na po at na-late tayo kanina. Ayan. Pagkanyaya din natin sa Sunday kasi ay ispiras ng ating eleksyon. Yes. Oh. Samahan nyo ang inyong lingkod sa pananalangin sa pangalalan. Actually, ito ay sa mismo account ko na. Kasi ako na lang Okay. nang sa group, pero ipag-invite ko lang kasi syempre napakahalaga na hindi man tayo lahat botante. Pero mahalaga na ating ipanalangin ang ating bansa. Kaya samahan niyo po ako sa pananalangin para sa sa Facebook account ng inyo pong lingkod. Okay po, partner. Share mo po yan at ng ating mapuntahan at ating masubaybayan. Sa anong oras po ba yan? 8 p.m. po. Okay, 8 p.m. Sunday. At bago tayo paalam, no? Batiin natin ang advance ng Happy Mother's Day. Advance Happy Mother's Day ang lahat ng mga mami, mama at mga nanay. Yes, Happy Mother's Day po sa nanay, lolo, ay lola. Ano lolo? Partner, ano ba yun, partner? Sa bagay, oo nga. Oo nga. Oo, yung mga inatay. Inatay kasi ina at tatay. Oo. Pero Happy Mother's Day po sa lahat. Nagsilbing ina sa pananampalataya. Yes. Ay, partner, di Happy Mother's Day din pala sa'yo. Bakit ako? Ina ka sa... ikaw yung aming ina sa pananampalataya. Masaway. Ayun. Uy, kung ano man ang inyong maire-regalo. Tandaan niyo naman, pero ang the best na regalo is kayo talaga. Yes, totoo yun. Ay, pinaka-the best na regalo pa din ay ang pagmamahal. Yes naman. Napakarami kasing material na bagay ang pagkaloob natin. Oo, totoo yun. Yung diwa ng lahat ng yun. Oo nga. Pagmamahal pa rin ang walang katumbas na regalo dyan. Kaya dahil dyan, I love you na, partner. Ayun mga kapatid. Maraming salamat po at wag nating kalimutan once again ang ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Ito na yung mga nakasama. Ito po si Pastor Faith Elis Rabante. At syempre ang inyong abang lingkod na si Admin Marian as Lady MZ. Ayun. Thank you so much for being with us, for tuning in, and hanggang sa muli nating pagsasama sa gawaing ito. Kita-kita po tayo. Kita. God bless. God bless po, everyone. God bless. Bye-bye. Bye. Lagi namin sinasabi sa inyo, kapag may problema at pagsubok, laban lang dahil ang Diyos ang ating laging katuwang. Thank you so much.
di ba partner, mas nakabuti yung ganito nating naging set up na, o di narinig silang lahat sa kwan. Live chat pin message. Pin more Remark Mendoza TV. The inspiring Lady Moz. Set I button. Wait lang, partner. Wait lang. Remark Mendoza TV. Set I button. Share button. New Remark new live chat pin message. Pin by the Blind Unity official. The Blind Unity official. Mapak Palangabi. Action chat options button. Share new live chat pin message. Pin by the Blind Unity official. The Blind Unity official. Mapak Palangabi Po. Shalom. Waving hand welcome sa the Blind Unity Night Live Devotion app. 9. Ibahagi Anyan on commento. Action menu button. Share button. Creator tools button. Chat options button. Action menu button. Free watching now. 1 likes. Free watching now. 1 likes. Wait lang ayaw ma-end ang live ko. 1 hour, 38 minutes, 50, live, finish button. Are you sure you want to stop? Okay button. YouTube.